Sa wakas, magsa-self-improvement na rin si Chaudhry. Pupunta na siya sa gym, kumakain ng tama, at nagbabasa na din siya ng mga may sense na libro. Agad-agad naman tong ikwinento ni Chaudhry sa mga kaibigan niya. Na ang iba ay tinawanan siya at ang iba naman ay namangha sa kanya. Na dahil dito, sobra-sobra ang tuwang naranasan ni Chaudhry. Makalipas ang ilang araw, ay hindi na siya pumupunta ng gym kahit hindi pa tapos ang monthly niya dito. Kumakain na siya ulit ng mga basurang pagkain at hindi na siya nagbabasa ng libro. Na lumipas ang panahon ay naging matabang talunan at mukhang walang kinabukasan si Chaudhry. Si 11010. Bagamat madami siyang gustong ikwento sa mga kaibigan niya tungkol sa self-improvement niya na ginagawa, ay mas pinili na lang niyang mag-focus sa pagsa-self-improvement niya. Kahit naboboring siya dito dahil paulit-ulit lang ang ginagawa niya. Pero alam niya na ang boring na pamamaraan ay ang magdadala sa kanya sa tagumpay. Naging dahilan kaya naman tuloy-tuloy siya sa kanyang self-improvement journey at naging dahilan din upang makamit niya ang kanyang mga pangarap sa buhay. Yo, bakit mas mainam na maging patago o panatilihin pribado ang iyong pagsa-self-improvement? Sa tingin ko, dapat mo itong pag-isipan. Kung mas mabuti bang panatilihin mong pribado ang iyong self-improvement journey? Dahil may mga dahilan kung bakit kailangan mong itago sa publiko ang iyong self-improvement journey. Takot sa kabiguan. Totoo naman na kapag sinabi mo sa iba ang self-improvement journey mo, ay may pressure ka na gawin ito. Pero kapag sinabi mo naman sa iba, ay mas may chance kang mabigo dito. Dahil kapag sinabi mo sa iba, ang kahit anong journey mo sa buhay ay parang nakuha mo na yung reward nito. Na parang naabot mo na yung tuktok ng self-improvement journey mo. Na dahil dito ay tatamarin kang umaksyon dahil nakapagpa-impress ka na sa iba. Pangkaraniwan ang takot na mabigo sa kung anumang ginagawa natin sa buhay. Kapag ginawa mo ang pribado ang iyong pagsa-self-improvement, ay nababawasan nito ang pressure na matatanggap mo sa iba. O ang inaasahan ng iba na mas lalong magkakabagsak sa iyo, na makakaligtaan mo na ang ibang bagay na mahalaga sa iyo. Halimbawa na lang nito ay ang pag-aaral mo, etc. Ang pressure ay parang isang double-edged sword na may maganda at may pangit ding dulot, kaya dapat maging balanse lang ang lahat. At dapat kahit mabigo ka, mapahiya ka, matuto kang tanggapin ito bilang bahagi ng pagkatuto at pag-unlad mo sa buhay. Pagiging independent. Ang self-improvement ay isang personal journey. Sa iyong pagpiling itago ito ay mas natututo kang umasa sa sarili mo at magtiwala sa sarili mong kakayahan. Magkakaroon ka ng matibay na pundasyon sa paggawa ng mga desisyon sa buhay. Base sa iyong sarili at sa sarili mong pangangailangan at hindi sa pangangailangan at kagustuhan ng iba. Katungkulan sa iyong sarili at pagiging totoo sa iyong sarili. Sa oras na ibahagi mo ang iyong pagbabago sa iba, hindi mo namamalayan maaaring mag-adjust ka sa ekspektasyon nila. Kapag pribado ang iyong proseso, mas naalala mo ang tunay na mahalaga ay ang sarili mong pangarap at layunin. Mas naipapakita mo ang totoong ikaw at mas masaya ka sa pag-abot ng sarili mong mga mithiin. Kumbaga, hindi ka makakapagpanggap o makakapagsinungaling sa iba na kesyo mataas ka sa kanila. Na ang pakiramdam nito ay pag binanggit mo ito sa iba ay para nakuha mo na ang goal mo sa kasalukuyan. Mga walang kwentang opinyon ng iba. Kapag ibinahagi mo ang iyong layunin at proseso sa pagsa-self-improvement mo, sa mga kaibigan mo ay binubuksan mo rin ang pinto sa kanilang mga opinyon at panghuhusga. Maaaring may mga kaibigan kang susuportahan ka, pero hindi may iwasan na mayroon din magdududa o magiging negatibo sa iyo. Ang mga ito ay maaaring magdulot ng pag-aalinlangan mo at pagka-distract mo na magiging hadlang pa sa maaaring pagbagal o hindi kaya ipagtigil mo sa bagay na ginagawa mo. Pakikipag-usap tungkol sa iyong mga layunin. Based on research, ang madalas na pagkikwento tungkol sa mga layunin ay nakakapagpalabas ng dopamine. Ito ang kemikal na karaniwang nararanasan kapag may natatapos o napagtatagumpayan na layunin. Sa madaling salita, ang paulit-ulit na pagsasalita tungkol sa mga plano ay maaaring magpababa ng iyong motibasyon para gawin ang iyong misyon. Ang tunay na pagbabago ay nangangailangan ng matinding focus at dedikasyon, at ang labis na pagsasalita ay maaaring makasagabal dito.